So sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Hello, magandang araw po Luzon at Visayas, Mindanao. Magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po mga kababayan, ito po yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga po ay wala na po silang maibatong panibagong issue sa ating mahal na Pangulo, ay gumawa na naman sila ng mga panibagong issue na hindi naman dapat pag-usapan. Po mga kababayan, naging trending ito ngayon dahil na po dito sa pagpasa ng budget sa itong 2025 budget. Dahil maraming mga kritiko ng ating mahal na Pangulo ang talagang bumabanat dito. Pero bago po yan mga kababayan, pag-usapan natin, ay alam na kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video at samahan nyo na rin po ng paki-subscribe, paki-pindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. Yun po mga kababayan, maraming salamat po. Ngayon ito na nga po mga kababayan, pag-usapan natin. Ito po yung nangyayari ngayon sa ating bansa na talagang banatan ng banatan. Kung walang may batong mga akusasyon sa ating gobyerno ay gumagawa sila ng mga panibagong maibabato, lalo na dito sa pagpasa ng budget sa 2025. Naku po, na alam natin na pinaliwanag na po ng ating mahal na Pangulo na hindi niya pipirmahan ang isang budget kung ito po ay mayroong mga blanco. At sabi nga ng ating mahal na Pangulo, alam niyan ni former president na hindi siya pipirma kapag mayroong mga blanco doon. Kailangan kumpleto. Kaya nga sabi doon mga kabayan, bago ipasa ang isang batas, kailangan na-ratify na yan. Ibig sabihin buo na, kumpleto na, at napirmahan na po yan ng House of Representative, yung Speaker, at maging ang Senate President. At bago umakyat doon sa Office of President, yung Secretary. Kaya malinaw po mga kabayan na ito yung mga akusasyon na binabanat nila. Nakita nila na mayroon daw mga blanco, na mayroon daw magaganap na mga pagnanakaw. Ito mga kabayan, pakinggan natin, ito po yung mga sinabi, binitawan ng Secretary, o talagang sinasabi niya na hindi po aakyat ang isang batas o yung pagpasa ng isang batas katulad ng budget kung ito po ay may mga blanco. Kailangan complete ito. Ito po mga kabayan, pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Secretary Amina, pakilinaw lang po yung naging pahayag ni Representative Ungab na merong mga blank items doon sa BICAM report. Sino po yung nag-fill in nitong mga blanks na ito bago siya na submit bilang endorsed bill? Kayo na rin po nagsabi, it's the BICAM report po. So may technical working group po yan from the House of Representatives and the Senate of the Philippines. So siguro we can just go back a little lang on the budget process or the legislative process. Siguro I can share a little bit because it came from the Senate po. I was a young staffer from back then. So pag napasa na po yung batas from the Senate and the House, magbabaycam sila. So ang i-report po sa floor at ang i-ratify ng floor yung mga napagkasunduan nung dalawang houses. Kasi minsan po magkaiba ang version nila. So ang i-report po nung chairman ng appropriation at saka chairman ng finance na ipapasa nung dalawa yung agreements nila doon sa mga provisions ng pinasa nilang bill. So yun po yung BICAM. Pagkatapos po yun na-ratify, babalik po sila sa kanilang mga technical staff and then they will write it again. Lilinisin po nila kasi kung makikita nyo po, ang pinapasa lang po nila sa floor pag nag-ratify sila, even not just the budget po, pati yung mga ibang mga bills, manipis lang po yan. Yun lang pong mga napagkasunduan nila. And then all the rest, wala pa po yan.
So babalik po sila sa technical working group nila, sa mga staff nila, isusulat nila na maayos, and then magkakaroon po ng enrolled bill, enrolled version. Yung enrolled version po, yun po yung pinapasa sa Office of the President na pirmado po ng Speaker of the House at saka yung officer po niya, Senate at saka yung SecGens po nila. So yun po yung makakarating sa Office of the President. So sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Sino nga po mga kababayan na napanood po natin ang paliwanag ng sekretary ng ating mahal na Pangulo na malinaw po na hindi po aakyat ang isang dokumento kung ito po ay may anomalya, kumbaga hindi may paliwanag, kumpleto na, kailangan buo na. Ay yung naibigay nila sa ating former president na kopya ng BICAM report, ito po ay mga blanco, may mga blanco pa, ibig sabihin hindi pa kumpleto. Hindi pa yan naaakyat sa ating mahal na doon sa sekretary, hindi pa yan napipirmahan. Ngayon, nung umakyat mga kabayan, bago pirmahan, ito po ay kumpleto na. Kaya ibig sabihin, ito'y kopya na lamang na ibinigay kay former president at doon nagkaroon siya ng reaction. Alam po mga kabayan ay parang hindi rin nag-isip itong ating former president na kahit siya, hindi rin siya magpapasa ng isang budget, ibibito niya ito kung makita niya na may mga blanco. Kailangan malinaw ang batayan, malinaw po na wala po itong mga blanco. Kailangan kompleto at kung magkano ang presyo at mayroon ito kalagyan, anong project. Kaya walang blanco doon, malinaw po. Sinasabi nga po ni Grace po at si Chis Escudero na kompleto po yan. Wala po silang nakita na blanco doon sa pinirmahan ng ating mahal na Pangulo. Kaya itong ginawa ng isang representative na doon sa Davao na sino ba itong taong na to na sabi nga siya ang nagbigay ng impormasyon at ibinigay niya sa ating former president at kaya nagkaroon siya ng reaksyon na gano'n na hindi pwedeng maipasa ito, dapat hindi ito maging batas. Pero sabi mo naman mga kababayan, sila Chis Escudero, yung Senate President, na kung mayroon silang reklamo, ay dumulog sila. Magsampa sila ng reklamo sa korte. Ganun na lang. Kasi alam na natin mga kababayan, wala na pong maibato ang mga kritiko ng ating mahal na Pangulo. Kaya ito na lang ang ginawa nilang kapamaraanan. Na inaakusahan nila, kahit anong banat nila, kahit malinaw na walang anomalya, walang malinaw yung pinirmahan ng ating Pangulo, ay pinipilit nila, itinatatak nila sa ating mga kababayan, yung mga tao na may paniwala nila na ganun ang ating mahal na Pangulo, bagamat malinis ang ginawa ng ating mahal na Pangulo na ito'y wala pong anomalya doon. Talagang kompleto ang pinirmahan. Kaya sila lamang mga tawag doon, yun na nga, kritiko talaga ay gagawa ng kapamaraanan para mayroon maibato. So mga babayan, abangan na lang natin, malinaw na po, hindi na natin pwedeng isa-isahin na. Panood natin yung mga balita, yung mga paliwanag, yun ang ating mga ng senador, sila Grace po, sila mga, siguro naman yung ibang mga senador dapat magsalita din na tama naman ang pinirmahan. Kasi yung kanilang pinagbatayan, yung kopya ng BICAM, na mayroon mga blanco, pero ang dumating doon sa ating mahal na Pangulo, ito po'y pirmado na, kumpleto na, pinirmahan na ng House Speaker, pinirmahan na ng Senate President. Kaya sabi ng Secretary, na-ratify na, kumpleto na, buo na ito, wala nang mga blanco, kaya pinirmahan. At pinag-aralan din ito ng ating mahal na Pangulo, hindi ito basta-basta na pipirmahan na lamang. Ganun po mga kababayan. Dahil wala na po may bato ang kritiko ng ating mahal na Pangulo, yun na lang. Gumawa na naman sila ng kapamaraanan. So yun po mga kababayan, ito po yung balita na ating nakuha na ipinaliwanag na po ng sekretary ng ating mahal na Pangulo na ito na wala pong
buo po ang pinirmahan at wala po siyang nakita ng mga blanco na dumating sa kanyang tanggapan. So yun po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panunood at abangan na lang po natin kung ano pa man ang mga issue na dapat natin pag-usapan at wala tayo ditong kinikilingan basta kung ano ang tama, yun doon lang tayo nakabase, doon tayo mga kababayan sumasang-ayon. At hindi tayo sumasang-ayon sa mga maling mga paratang na wala namang katibayan. So maraming salamat po sa inyong panonood at tayo umaasa na ang pagsisikap ng ating mahal na Pangulo para maging maayos ang ating bansa ay hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho. God bless you all. Maraming salamat muli sa inyong panonood.